Sabi po sa mga impormasyon na na-research ko, mga kaistorya, ay kaya umanong burahin sa mapa ng mundo nitong si Amerika, ang buong China at ang buong Russia, lalo na kung tutulungan ng mga allied countries, no? Sa pamamagitan po, mga kaistorya, ng nuclear arsenal ng Amerika, wipe out ang China at ang Russia pag nagkataon. Ha? Isipin ninyo ito kung gaano po kalakas ang isang nuclear bomb ng Amerika. Isa lamang ha. Ang sabi po, base sa computation, isang nuclear bomb lamang ng Amerika ay kaya pong wasakin ang kasinlaki ng 7 syudad ng Beijing. 7 ha, mga kaistorya ha. Isang nuclear bomb lamang yan. Abay, ganun pala kalakas ang armas na yan ng Amerika. Kaya pala nagkukumahog ang China at ang Russia na makahabol po sa nuclear arsenal ng Amerika. Ang kaso, hindi nila kayang maabutan, lalo na si China mga kaistorya no? Yan po ang mga dagdag kaalaman na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. I-share ko na po sa inyo mga kaistorya ang atin pong mga referensya. Palakihin ko muna para mabasa din po ninyo. Ayan. Tingnan po ninyo itong title na ito. US Arms Advantage over Russia and China Threatens Stability. Experts warn. Ito po ay si The Guardian. Ang sabi po dito, the US and its allies are capable of threatening and destroying all of Russia and China's nuclear launch sites with conventional weapons. Conventional weapons pa lamang yan, mga kaistorya, kaya na umanong wasakin, sirain ng Amerika ang lahat ng nuclear sites ng Russia at ng Amerika. Anong kinalaman yan, Juan Historiador, sa sinasabi mo? Kayang baldahin ng Amerika ang Russia at China. Oo, mga kaistorya. Makakapag-retaliate pa ba sila? Sabi nga mga kaistorya, isang bomba lamang, 7 syudad na nakasinlaki ng Beijing ang kayang wasakin isang nuclear bomb lamang ng Amerika. Tingnan po ninyo. Ang may sabi po nito ay mga eksperto ha. Professor Dan Flesch and Manuel Galileo from SUAS University of London describe a quiet revolution in military affairs reflecting increased US military power relative to Moscow and Beijing, particularly in missile technology. Yan yung mataas na labanan ngayon Missile technology, mga kaistorya ha? Ito pa. Ha? Kung bakit na sinasabing may idinamay na allied. Maraming allied countries ang Amerika Kagaya po nito, talaga pong napapaligiran na ng mga armas ng Amerika ang Russia at ang China. At napapaligiran pa sila ng mga allied countries ng Amerika. Take note, isa tayo doon, mga kaistorya. Ang sabi dito, ito, kung paanong naghahanda ang Amerika US raises air power on China's doorstep with F-35 and F-22 jets. Sa tapat lang, kumbaga sa bahay, sa tapat lang, nasa labas lang ng pintuan ng China at ng Russia isipin ninyo, ito lamang NATO. Likod bahay lamang po yan ng China at ng Russia, mga kaistorya Basahin nga natin ito. The United States sent another group of stealth fighter jets to an allied island situated near the contested Taiwan Strait after China recently unveiled an advanced combat aircraft. Photos released by the U.S. Air Force show that an unknown number of F-35 Lightning II fighter jets had arrived at Kadena Air Base in Japan, sa Japan. Talaga pong ipinoposisyonan ng Amerika yung mga military assets po nila. Oo. Walang palag dito ang kalaban pag nagkataon, mga kaistorya. Ito na. Doon po tayo, mga kaistorya, sa nuclear na uusapan kung gaano kalakas ito at kung gaano karami, kasi sinasabing dinisclose na umano ng Amerika yung eksaktong bilang ng kanilang nuclear arsenal, pero hindi po ako naniniwala, mga kaistorya, sa veracity ng sinasabi. Kumbaga taktika lang yan ng Amerika, hindi nila i-disclose ang totoong bilang nung kanila pong nuclear bombs. Imposible yun. Kagaya ng China, hindi din nila dinidisclose. Ang sabi ng China, 300 lamang, pero ang alam umano ng Amerika, nasa 500.
Ipapakita ko sa inyo mamaya. Puntuhan muna natin ito. Ang sabi, we now know the full extent of the US nuclear arsenal. Recently declassified stockpile numbers underscore a continuing arms race. Diniclassify, ibig sabihin, dinisclose, ipinaalam sa publiko yung numero, yung bilang ng kanilang nuclear bombs. Yun po yun, mga kaistorya, ha? Puntuhan ko muna kung gaano kalakas ito. Ang sabi, on July 20, the United States revealed that it has 3,748 nuclear warheads in its military stockpile. Pero kung papansinin niyo dito sa itaas, kung ilang beses ko na po itong ginawa ng content at ipinakita, ginamit na rin pa na siya, sabi, 5,000 daw po ito. 5,044 daw po ang nuclear warheads ng Amerika, samantalang sa China ay 500 lamang at sa Russia ay 5,580 umano. Yan ang sabi, mga ka-istorya. Bakit ka, Iwan, historiador, sabi mo mas marami ang ang Amerika kaysa sa Russia? Kasi ibilang mo yung United Kingdom, yung France, yung India, yung Israel, mga allied countries ng Amerika, pagsamasamahin mo yan. Kahit papagsamahin mo si Russia, si North Korea at si China, hindi nila kayang tapatan yung numero na yan. Mga ka-istorya. Kaya nga dito, sinabi na America and allied countries. Gets na, mga ka-istorya. Okay, tuloy natin dito. These are weapons that are ready to use. Ito ay ikay mga armas na pwedeng-pwede nang gamitin anytime. With estimated yields that range from, pansinin ninyo ito itong mga numero na babanggitin. 8 kilotons to more than 300 kilotons. Hiroshima, by comparison, was destroyed with 120 kiloton bomb. Nuclear bomb yun, mga kaistorya, na 20 kiloton yung yield. Yan yung pwersa, yung lakas pag sumabog, mga kaistorya. Ngayon, para makuha natin, yung estimate na lawak na kayang gawing damage ng isang nuclear bomb na may 300 kilotons na yield. Mga kaistorya, gaano kalawak ang lungsod ng Hiroshima? Ang sabi, 8,477 square miles. Samantalang ang China naman ay nasa 16,410 square kilometers. Kilometers din pala dito, mga kaistorya. Meaning, ang Beijing ay halos doble ang lawak, mga kaistorya, kaysa sa Hiroshima. Ibig sabihin, kung itong binanggit dito, mga kaistorya, na 20 kiloton, dublehin mo lamang ito, kaya nang pasabugin ang isang syudad na kagaya ng Beijing. Kayang wasakin isang buong syudad. Dublehin natin yung 20 kiloton. I-multiply natin sa 300 kilotons, mga kaistorya. Ang resulta po niyan ito dito tayo sa online calculator, mga kaistorya. 7.5 syudad na kasinlaki ng Beijing ang kayang pasabugin, kayang wasakin ng isang nuclear bomb ng Amerika. Isang bomb lamang yun na nuclear na may 300 kilotons. See? Ganun kalakas yan, mga kaistorya. 7.5, isang bomba lamang. Naku, gaano kalakas yun? Eto pa, imagine ninyo ito. Ang Beijing po pala, ang naninirahan dyan ay nasa 22 million katao. Ay, i-multiply mo yung 22 million na yan sa 7.5. Ito yan pala, mga kaistorya, ay nasa 165 million katao. Kung 7.5 kasinlaki ng Beijing, na bawat isang Beijing City ay may 22 million katao, ibig sabihin, isang nuclear bomb lamang ng Amerika, kaya po niyang pitasin ang buhay ng 165 million katao. Napakatindi, nakakatakot, Kaya pala sinasabi, mga kaistorya, na kayang burahin nga sa mapa ng Amerika gamit ang kanilang nuclear bombs, kayang burahin sa mapa ang buong China at buong Russia. At yung kanilang nuclear facilities kayang sirain, kayang sirain ng Amerika. Baldado ang Russia pag nagkataon. Matindi pala talaga. Talagang high-tech pala ang Amerika, mga kaistorya. Ito yung sinasabi ko sa inyo,
na hindi talaga dinidisclose, kahit yan si Amerika o sa China, yung eksaktong bilang ng nuclear arsenal nila. The exact size of China's arsenal is unclear. Scientists estimate it at approximately 410, while the Pentagon claims it has reached 500 and will continue to grow. Dito, sa pag-disclose ng numero na ito, mga kaistorya ng Amerika, kontra dito si Trump. Ang nag-disclose kasi ay Biden administration, pero hindi ako naniniwalang totoong numero yan. Malabo yan, mga kaistorya. Ito pa, ito pong Minuteman 3, mga kaistorya, pinalipad ito ng Amerika. Tinesting nila ito mismong election night sa Amerika. Ang sabi po dito, US military test launches an armed nuclear missile on election night. Ipinakita ng Amerika yung muscle nila, yung lakas ng kanilang nuclear bomb. Intercontinental ballistic missile po ito. Pag sinabing intercontinental ballistic missile, isa po yung missile na kaya pong lumipad mula sa isang kontinente papunta sa kabilang kontinente, from America to Asia, to China, to Russia. Kaya niyang marating sa loob lamang, kung hindi ako nagkakamali, matagal na ang kalahating oras, mga kaistorya. Launch occurred from California at 11:01 p.m. local time. Ayan yun mga kaistorya. Nakikita nyo ba? Wait lang, dito tayo. May ads kasi, close natin. Ito po yun. Ayan yun kita po ninyo. Talagang high-tech talaga ang Amerika. No? Ayan Yan po yan. Ang sabi po dito, the United States military test launch another unarmed nuclear capable missile last night, November 6. The launch took place from Vandenberg Space Force Base in California at 11:01 p.m. local time November 5. On November 6, a team of U.S. Air Force and U.S. Navy personnel oversaw the launch, which sent an armed Minuteman 3 intercontinental ballistic missile from Vandenberg to the U.S. military Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site in the Marshall Islands, southeast of Japan. Like all ICBMs, the missile flew into space before re-entering Earth atmosphere. Biruin ninyo yung taas, yung altitude na kayang marating niya ay 700 miles o 1,120 kilometers. Nasa kalawakan na siya, mga kaistorya. Yung, kung hindi ako nagkakamali, sinabi pa nga dyan mga kaistorya, yung distansya na kaya niyang marating. Ayan, 6,760 kilometers. Layo. Malayo. Talagang high-tech, mga kaistorya. Ito pa po Japan, Poland to join US military satellite network. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang satellite. Yung satellite din po mismo, mga kaistorya, ang nagbibigay o bumabato ng impormasyon, nagde-detect kasi yan Once na isang bansa, halimbawa ang China, nagpalipad po ng nuclear missile, yan ay madedetect ng satellite sa kalawakan at ibabato nun ang impormasyon, mga kaistorya, sa Amerika. Maaalarma ang Amerika. Minuto lang ang pinag-uusapan dyan Bawat segundo sa panahong may nagpalipad ng intercontinental ballistic missile ay napakahalaga. Sa loob lamang ng ilang segundo, kinakailangang maka-aksyon agad ang bansang target ng intercontinental ballistic missile. At napaka-crucial o napaka-importante, mga kaistorya, ng role ng military satellite dyan. At ito, Japan at Poland daw po ay nakipagkaisa na sa Amerika, mga kaistorya, sa kanilang military satellite network. At in case, mga kaistorya, sa panahon ng digmaan, ipalagay ko yung mga satellite ni Elon Musk na napapaligiran ang buong mundo talagang ipapagamit yan, malamang. Malamang, mga kaistorya. At pag nagkataon, sa ganyang paraan, ay dominante ang Amerika kaysa sa Russia at kaysa po sa China. Idagdag mo pa ang mga allied countries ng Amerika sa buong mundo. Basahin nga natin ito. Palakihin ko yung mga text, mga kaistorya. Ang sabi po dito, Japan and Poland are set to gain access to the US military's wideband global SATCOM
satellite network, marking a strategic expansion of the system that currently support the United States and several other partner nations. Alam nyo, yun pong pag-monitor ng galaw ng China, yung mga vessels nila, military vessels nila, yung kanilang Navy, yung kanilang Coast Guard, yung kanilang militia vessels, kung bakit namumonitor ng Amerika o ng Pilipinas. Kasi po, may satellites na nagmumonitor, mga kaistorya, satellite na American entity, kung hindi ako nagkakamali, bumabato ng impormasyon, binabato naman sa Pilipinas. Kaya namumonitor natin yung galawan nila. Kaya wala silang mapagtaguan, ang laki ng tulong sa atin ng Amerika, mga kaistorya. Kaya asar na asar ang Amerika o ang China sa foreign policy ni PBBM kasi pornada lahat o tagal nilang pinagplanuhan yan. Isipin po ninyo yung origin po ng 10 dash line na yan, na 11 dash line dati yan 1940s po yan inimbento ng China. And later on, ginawa nilang 9 dash line. And later on na naman, ngayon na naman, ginawa ng 10 dash line. 1940s pa yan. Ibig sabihin, matagal nilang plano, matagal nilang pinaghandaan yan. Malaking pera ang ginastos nila dyan. Tapos na pornada ng ganun-ganun lang pag upo ni PBBM. O di kung ikaw ba naman, nung mararamdaman mo. Ang galingan ng taktika ni PBBM. Hindi nakapiyok, walang palag ang China. Pornada lahat ng galawan nila. Ang plano nila ay kontrolin buong South China Sea. Yung trade route, yung sea lanes, mga kaistorya. Tapos yung military power. Ang problema, lahat yun na pornada. Pati na yung daanan nila, yung malayang daanan sa nila, palabas ng West Pacific at pabalik ng South China Sea, yung pinaka-gate, sabi nga choke point, yung Luzon Strait. Bantay sarado ng puwersa ngayon ng Amerika at ng Pilipinas. Walang patunguhan, monitor sila. Kaya ako'y natutuwa sa foreign policy po ni PBBM. Yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, dagdag kaalaman na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So, sa susunod po ulit, bukas po ulit, mga kaistorya. Ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Pakishare po at pakilike.